Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Come on, let's praise Jesus. Let's praise the Lord. Hallelujah! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. I
God is good. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating midweek fellowship. Alam kong excited tayong lahat sa isa na namang gabi na punong-puno ng pagpapala. Dahil ang gawain na ito ay isang pagpapala. Huwag po nating kalilimutan na ibahagi ito sa ating mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala natin sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng live streaming fellowship na ito. Sa ganitong paraan ay nailalapit natin sila sa Panginoon. Inaanyayahan ko na po ang lahat na samahan at pakinggan ang anointing band sa mga awiting espiritual. Amen! Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah! 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 Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon ang may kagalakan sa ating puso. Tayo pumalakpak, tayo sumayaw, tayo umawi sa nag-iisang Diyos, sa dakila sa lahat. Hallelujah! Pagpuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo sapat sa
higla sa lahat, karapat dapat ka lamang, Panginoon, sa aming pagpupuri at pasasalamat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tunay ang walang makakapigil sa aming pagpupuri, Panginoon. Walang makakahadlang, O Diyos. Hallelujah. Sa pagpupuri sa iyo, sa pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, Ikaw yung nagbibigay palagi sa amin ng dahilan. Kami makapagpuri, Panginoon, upang maalala namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan. O Diyos, sa oras na to, wala kami ibang gagawin kundi patuloy ka lamang papupurihan sa pamamagitan ng aming boses, aming mga kamay, ang aming buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala kaming dapat ipagmalaki sa iyo, Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay nagmumula sa iyo, Panginoon. At araw-araw namin pinagpapasalamat, Lord, yung kaligtasan na mayroong tinatamasa namin ngayon, Panginoon. Yung kalayaan, Panginoon, sa pagpupuri namin, yung kapayapaan, Panginoon, yung kagalakan, tinatanggap namin araw-araw na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. O Diyos, salamat, Panginoon. Salamat sa pagpapala mo, salamat sa kagalingan mo, salamat sa pag-iingat mo, salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa mga bagay na hindi namin inaasahan na pero pinagkakaloob mo. Sa lahat ng imposible na ginawa mong posible dahil sa iyong pangalan, Lord. Dahil sa iyong kagadahang loob, nagpapasalamat kami, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, patuloy namin inaalala kung gaano kakabuti sa buhay namin, Panginoon. At itong kabutihan na ito, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ikaw yung Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya, Panginoon, hayaan mo patuloy namin ihayag sa pamamagitan ng aming pag-abot at pagpupuri. Ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob, Lord, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng tinatanggap namin, pero dahil sa pag-ibig mo, nandito kami ngayon. Malayang nakakapagpuri sa iyo, Panginoon. Malayang naihahayag ang aming pasasalamat para lamang sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat, O Diyos. Hinanak mo kami, tinanggap mo kami, at minahal mo kami. Kaya sa oras na to, binabalik namin sa iyo ang walang hanggang pasasalamat para lang sa iyo, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan.
ko'y sa'yo, karapat-dapatang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Itatahal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatahal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo, karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat papuri ko'y sa'yo, Hallelujah! 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 Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mahalaga po sa ating mga Kristiyano na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Nauunawaan man natin o hindi, sapagkat dito pumapasok ang pananampalataya. Yung sumusunod tayo sa kanyang kalooban, naiintindihan man natin o hindi. Dahil alam natin ang pagsunod natin sa Panginoon ay nang may pananampalataya, ito ang kanyang kinalulugdan. Hallelujah, Jesus. I-focus na po natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ihahatid ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio sa topic na Faith that Moves Mountains, sa series na The Faith of Moses. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kumusta na po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Tayo po ay nagpapatuloy sa serye po na The Faith That Moves Mountains. At sa araw po na ito, ang magiging topic po natin, The Faith of Moses. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Lord, praise you Lord sa lahat po Ama, sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, makapag-aral po kami ng inyong mga salita. Ama, patnubayan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay maunawaan po namin yung mga mensahe na nagmumula sa inyo. Gamitin niyo pong instrumento, yung papahayag ng inyong mga salita, at tanging yung mga mensahe lamang po na nagmumula sa inyo yung aming mapakinggan. Buksan niyo po ang aming puso't isipan sa mga salita po na ito, at kayo lamang po yung mabigyan po namin ng karangalan, kapurihan sa aming kalagitnaan. Ito po dalangin po namin in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Glory to Lord. Praise the Lord. Yan, sa magandang araw po. Yan, at sa mga nakaraan po, napakinggan po natin yung pananampalataya ni Abraham, pananampalataya ni Noah, pananampalataya ni Jacob, at nung nakaraan nga po yung pananampalataya ni Jose. Yan. So tingnan naman po natin yung pananampalataya ni Moises. Yan. At yung pong kwento ni Moises po ay nagsimula bago pa man po siya isilang. Yan. So mababasa po natin yan sa Exodo. Yan. At ito po ay parang karuktong po nung kwento ni Jose. Yan. So sila Jose nga po
sa kalooban po ng Diyos ay napunta sa Ehipto. Yan. So para po maligtas doon sa tagutom. Yan. Ngunit lumipas po yung mga panahon. Yan. So dumami po yung mga Israelita. Yan. At yung mga Ehipsyo ay um, para pong nangamba po sila dahil sa dami ng mga Israelita. Yan. Sabi po dito sa Exodo 1:7, ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Yan. At bagamat si Jose nga po ay naging mataas yung katungkulan, pero nung siya po ay namayapa, so lumipas po yung maraming taon, at nagpapalit-palit din po nung namumuno sa Ehipto. Yan. So nakalimutan na si Jose. Yan. At yung pong sumunod, yung mga dumating po na namumuno ay hindi po kinatuwa yung presensya ng mga Hebreo doon po sa kanilang lupain. Yan. At bago po itong sinasabi dito sa Exodo 1:22, so mahaba pa po yung kwento po na ito eh. Marami pong ginawa yung mga naging paraon. Yan. So itong paraon po na ito, yan. So lumipas nga po yung panahon, nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. So dito rin po yung sa Exodo. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumapit pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. So bagamat nung una po ay nandun po yung ayos yung pakikitungo po ng mga Ehipsyo sa mga Hebreo. Yan. Pero nagpapalit-palit nga po nung hari at ito pong dumating na hari po na ito ay iba na yung tingin sa mga Hebreo. Yan. At ano po yung ginawa nung paraon? Yan. So naglagay po siya ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan yung mga Israelita. Yan. Ipinagawa rin niya yung lunsod na imbakan ng pagkain at kagamitan sa mga ito. So kumbaga po naging alipin na yung mga Hebreo. Ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan kahit sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. So kahit na po nandun na pinahihirapan, inaapi, ay dumadami pa rin daw po yung mga Israelita o yung mga Hebreo. Pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. So yan po yung naging kalagayan ng mga Israelita. Yan. Isang araw, ipinatawag ng paraon sina Sipra at Pua, ang mga kumadron ng Hebreo, at sinabihan ng ganito. Yan. So hindi po natapos na pinahirapan po yung mga Israelita. So may pinagawa pa yung paraon to sa mga kumadron ng Hebreo. Ano po yun? Sinabi ng paraon, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito ay ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebrea? Mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Ehipsya. Madali po silang manganak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin, sagot nila. So nagdahilan po yung mga kumadrona, so bakit hindi nila ginawa yung pinag-utos ng hari? Yan. So pero ang talagang dahilan po nun ay higit dun sa takot sa paraon, yung takot nila sa Diyos. So alam po nila na hindi kalugod-lugod sa Diyos yung pinagagawa sa kanila ng hari o ng paraon.
Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga kumadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. So ibig sabihin po talaga kagandahang loob po ng Diyos o kalooban po ng Diyos. Yung maingatan yung mga Israelita at sang-ayon yung Diyos sa ginawa po ng mga kumadrona, hindi po gawin yung ipinag-utos ng paraon. Yan. Initos naman ng paraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Yan. At sa panahon po na ganito, titingnan po natin parang hindi maganda yung sitwasyon para sa mga Israelita, para sa mga Hebreo. Ito po yung panahon na isinilang si Moises. Sabi sa Exodo 2, 1-2, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Yan. O itong pong bata na ito si Moises. Yan. At yung sa paglalarawan nga po dito sa Exodo, sabi po, napakaganda ng bata. Yan. So ito po kaya ay sa physical lang. So tingnan po natin. Yan. So yung pong nangyari po na ito, ayan, sa kasaysayan po ng mga Israelita, ayan, mula po kay Abraham, ayan, hanggang dito po kay Moises, ay pinahayag din po ni Esteban. So isa po na alagad ni Kristo. Ayan. So yung pong nagpatotoo tungkol po sa Panginoon. Ayan. So sa kilos ng banal na espiritu, nagpatotoo po siya doon sa mga Israelita. At sinaysay nga po niya, binanggit po niya yung kasaysayan mula po kay Abraham hanggang kay Moises, na ito rin po ay patungkol kay Jesus Christ o nagpapahayag din po tungkol kay Jesus Christ. At patungkol nga po sa nangyari nung panahon po na sinilang si Moises, so binanggit din po yun ni Esteban. Sabi po sa Gawa 7, 17-19, nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Sa panahong iyon, hindi na kilala ng hari ng Ehipto si Jose. Dinaya at pinahirapan ng hari ang ating mga ninuno at sa pilitan niyang ipinatapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Yan. So yun din po yung binasa po natin sa Exodo. Yan. At dito po sa binanggit ni Esteban, so makita rin po natin yung kaugnayan po nito dun sa pangako ng Diyos kay Abraham. Yan. So magkakaugnay po yan dahil po itong bayang Israel, ito po yung lahi ni Abraham o lipi ni Abraham. Yan. At nandun po yung may pangako na binigay po ang Diyos kay Abraham. Yan, pagpapalain po yung kanyang lipi, o kanyang lahi, at meron pong lupang ipinangako para sa kanyang lahi. Yan. So bagamat hindi na po yun nakita ni Abraham, yan, pero ito po pinanaligan ni Abraham. At nandyan po yung katapatan ng pangako ng Diyos. At ito nga po ay pinatunayan po niya nung italaga na niya si Moises para po palayain mula sa pagkaalipin yung mga Israelita. Yan. At ngunit yung sa sitwasyon nga po nung pagkasilang pa lang ay nandoon na yung panganib sa buhay ni Moises. Para pong may pagsubok, meron ng pag-uusig na kinaharap po kahit na sanggol pa lang. At yun nga po dahil sa utos ng hari na ipatapon yung mga sanggol upang mamatay. Yung mga sanggol na Hebreo. Yan. So sabi sa Gawa 20, noon ipinanganak si Moises. Yan. At itong sa binasa nga po natin kanina sa Exodo, ang sabi po, napakaganda ng bata. Yung si Moises po, ng bata siya. Pero dito po sa pahayag po ni Esteban, dito sa Gawa, iba po yung words na ginamit po niya. Ano po sabi niya? Noon ipinanganak si Moises, isang batang
kinalulugdan ng Diyos. So may kaugnayan po yun, yung pagiging maganda at paano po na iningatan ng Diyos. Yan. So dahil may plano po ang Diyos. Yan. At sabi po rito, 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan. And kamukha din po nung binanggit sa Exodo. So hindi lang po pala bastang gandang pisikal yung meron po si Moises. Kundi nandun po yung kinalugdan siya ng Diyos. Yan. At ito po nagpapakita doon sa katangian po ng Diyos. Yan. Na yung sa kanya pong pagpili o paghirang at pagtawag, ito po ay ayon sa kanyang sariling pasya. Yan. Katulad po ng pagtatalaga niya kay Moises. Yan. At mula bago pa man po isilang si Moises, ay nandun na po yung plano ng Diyos. Yan. At yung paghahanda po kay Moises para po i-lead yung bayan ng Diyos para lumaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Yan. At ito po ay ayon sa kagandahang loob ng Diyos. So katangian po ng Diyos. So bakit po na nandun po yung nalugod ang Diyos kay Moises? And dahil sabi po dito sa mga taga-Roma 9:11-13, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Esau. Yan. So yung kwento rin po ni Jacob. Yan. So napakinggan po natin. Yan. At bago pa man isilang si Jacob, nandun na po na kinalugdan din siya ng Diyos. At ganun din po yung sinabi po sa Exodo at sinabi rin po ni Esteban. Yan. So sa leading sa kilos po ng banal na espiritu sa kanya. Yan. At may tanong po dito sa Roma 9:14-16. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Yan. So kaya nung binanggit po na yung si Moises ay napakagandang bata, so maaaring physically, yun po yung binabanggit doon. Pero sa pahayag nga po ni Esteban, higit pa po doon. Yung, hindi, dahil nga po ang Diyos ay hindi naman tumitingin sa physical. Yan. Pero bakit po kinalugdan ng Diyos si Moises? So hindi po sa physical yun. Ito po ay dahil po sa habag ng Diyos. Yan. So sa ibig ng Diyos, kalooban ng Diyos. At sabi nga niya, yung habag niya nababatay sa pasya ng Diyos. Yan. So hindi po sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Kaya kahit sanggol pa lang, ay nandun na po, pinahayag po niya na kinalugdan niya si Moises. At hinanda nga po para maging propeta. Yan. So nandun po yung pagkilala kay Moises, yan, ng iba't ibang relihiyon. Yan. So kinikilala rin po na propeta. Yan. So lalo na po sa mga Hebreo. Yan. So mataas po yung pakilala po nila kay Moises. Yan. Pero yung pagtatalaga nga po kay Moises, ito po hindi dahil sabihin natin na exceptional o may pambihirang katangian si Moises. Hindi po, ito po ay ayon sa habag ng Diyos, sa pagpili ng Diyos. Yan. At gayon din po sa bawat isa. Meron pong plano ang Diyos para sa atin. Yan. Kaya po, wag po tayong magtaka sa kabila po na tayo po ay may mga kapintasan. Bakit po ang
ang Diyos ay patuloy na kumikilos at nagpapakita ng kanyang habag para sa atin. So yan po ay pasya ng Diyos. Katangian po yan ng Diyos na ang Diyos po natin ay talagang mahabagin. Yan. So ang Diyos nga po, hindi lang siya pinagmumulan ng pag-ibig, siya po ay pag-ibig mismo. Yan. At sabi po rito sa awit 139:16, ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Yan. Kaya hindi po aksidente mga kapatid kung bakit po tayo isinilang sa daigdig. Talaga pong plano po iyan ng Diyos. At kung sasaliksikin nga lang po natin o um, magiging bukas po tayo sa kapahayagan ng Diyos sa atin, makikita po natin na maganda ang plano ng Diyos. At ang ibig po niya, hindi yung ating ikasasama, kundi yung para sa ating ikabubuti. Ang kailangan lang po ay yung manalig tayo sa Kanya. Kaya nga po napakahalaga nung pinag-aaralan po natin sa serye po na ito, na maging halimbawa po sa atin yung mga unang nanalig na nampalataya sa Diyos. Yan. So katulad po nila Abraham, ni Noah, ni Jacob, at ni Jose. At ngayon nga po, yung buhay naman po ni Moises, yung ating pong pagbulay-bulayan. At ganun nga po, may plano ang Diyos para kay Moises na bago pa man isinilang. So talaga pong nandun na po yung pagkilos ng Diyos sa buhay ni Moises. Yan. At ito pong mga magulang ni Moises, yan. So nanampalataya rin sa Diyos. Yan. Kaya nga po yung buhay ni Moises, yung kwento po ni Moises ay nagsimula pa bago siya isilang. Kasi ang unang nanampalataya sa kanyang sambahayan ay yung kanyang mga magulang. Yan. Ano po yung pananampalataya nila? So, may pinag-utas nga po yung paraon na itapon yung mga sanggol para mamatay, itapon sa tubig. Yan. Pero hindi po iyon sinunod ng mga magulang ni Moises. Bakit po? Dahil nananalig po sila sa Diyos. Yan. At kahit po nandun yung maaring may kapangyarihan yung paraon, pwede pong parusahan po sila sa ginawa po nila at maari pong maari magdulot ng takot sa tao na nandun po yung mga ganitong uri ng pag-uusig. Pero ano po yung meron yung mga magulang ni Moises? Nandun po yung pananampalataya nila sa Diyos. Sabi sa Hebreo 11:23, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Yan. So, hindi natakot yung mga magulang ni Moises dahil meron po silang pananampalataya sa Diyos. Amen? At ang tanong po dito, ibig sabihin po ba na pagka may takot ka, wala ka ng pananampalataya? O pag may magkasalungat po ba? O ano po ba yung kaugnayan ng takot saka ng pananampalataya? Yan. So, not necessarily po na kung ikaw ay nakakaranas ng pagkatakot, wala ka ng pananampalataya. Pero may kaugnayan po yung dalawang ito. Yan. Kasi po, yung pong kabaliktaran ng pananampalataya, yung hindi pananampalataya, yan, kung ikaw po ay walang pananampalataya, ito po yung higit na nagdudulot ng takot at kawalang pag-asa. Yan. Pero balikan po natin muna, ano ba yung definition po ng pananampalataya? So dito pa rin po sa Hebreo 11, 1 and 2, sabi rito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Yan.
At pagka po pananampalataya, meron po itong pinatutungkulan. So may object po yung ating faith at dapat po ang pananampalataya po natin sa Diyos. Yan. Bagamat ang Diyos po ay espiritu at hindi po natin nakikita. Pero maaari po nating ibigay o ituon yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Dahil tapat po ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Yan, katulad nga po ng ginawa po niya sa mga nanalig po sa Kanya. Yan, so pinatunayan po ng Diyos yung Kanyang katapatan. Sabi po dito, hindi kinalulugdan ng Diyos yung walang pananampalataya sa Kanya. Amen? So, or kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. At yung ano nga po, yung kahalagahan ng pananampalataya, yan, pinakita po ito ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Yan, so maaaring familiar po tayo sa nangyari nung sila po ay lula nung isang bangka, yan, at natutulog po ang Panginoon, tapos dumating po yung isang unos. Yan, at yung mga alagad natakot, kaya ginising po nila si Jesus Christ. Yan, at sabi po rito sa Mateo 8:26, ngunit sinabi niya sa kanila, so ang nagsasalita po si Jesus Christ, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Yan. So dito po sa kaso ng mga alagad, yan, so may pananampalataya po sila kasi sumunod po sila kay Jesus Christ nung sila po ay tawagin ng Panginoon. Yan. Pero sa punto po na ito, ano po yung nakakita po? Napakaliit ng kanilang pananampalataya. Na bagamat kasama po nila si Jesus Christ, sila ay natakot. Yan. So maaari pong kulang pa yung pagkakilala nila sa Panginoon. Maaring nandun po yung pagtanggap po nila na si Jesus Christ ang Kristo, ang tagapagligtas, yan, ang ipinangako ng Ama, pero hindi pa ganun kabuo o maliit pa yung kanilang pananampalataya. Amen. Kaya nandun po yung parang pagpalo, pangaral ng Panginoon sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Amen? Kaya may kaugnayan pa rin po yung takot saka yung pananampalataya. Kung maliit yung pananampalataya mo, ito yung maaring nagdudulot sa iyo ng takot. Pero kung malaki yung pananampalataya mo, so katulad po nung magulang nila Moises, so nagagapi po nito yung takot. Yan. So kamukha rin po nung nangyari kay Pedro. So isa rin po sa mga alagad nung nakita po nila si Jesus Christ na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Yan. At kala nga po nila multo, sabi ni Pedro, kung kayo po yan, pariyanan niyo po ako. Yan. So sabi ni Jesus Christ, ako ito. Yan. Pero gustong makasiguro ni Pedro, kung kayo po yan, papariyanin niyo po ako. At sumagot po ang Panginoon, sumagot siya, halika. Yan. At ano po yung katunayan na may faith to si Peter? Nakalakad po siya. Imagine, sa ibabaw ng tubig nung tinawag po siya ng Panginoon. Yan. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Lamang, ano po nangyari? Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Amen. Yan. So kahit na si Pedro po nakalakad sa ibabaw ng tubig. So nandun yung faith. Amen. Pero ano po yung nangyari? Natuon po yung pansin po niya doon sa malakas na hangin, doon sa alon, at siya po ay natakot. Yan po yung takot eh. Mas natutuon po tayo doon sa bagay na kinatatakutan po natin. Pero kung tayo po ay may pananampalataya, yung tiwala po natin sa Panginoon. Amen? Na mas
nakikita po natin na higit ang Panginoon doon sa bagay na ating kinatatakutan. At maaari po yung kinatatakutan po natin, may pangalan po yan. Pero ano po yung pangalang ibinigay kay Jesus Christ? Yung pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen. Kaya ano man po yung takot po na yan? Higit po ang Panginoon sa lahat po ng iyan. Yan. Sabi po sa Isaiah 12:2, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. So yan po yung kahalagahan ng pananampalataya eh. Pagtitiwala sa Panginoon para po mapagtagumpayan po natin yung takot. Yan. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Amen. At kung tayo po ay nandun na, nasa sitwasyon na maari pong matakot po tayo o natatakot na po tayo, ano po yung maari nating gawin? So, dumulog po tayo sa Diyos. Sabi, may kalayaan na po tayo lumapit sa mahabaging trono ng Diyos. Sabi po sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yan. So yung pong panalangin may pasasalamat, it's also a prayer of faith. Yan. So pagpapahayag po ng ating pananampalataya sa Diyos. So bakit ka nagpapasalamat na? Kasi alam mo na tinugon na ng Diyos yung iyong pinananalangin. Yan. Sabi po sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. So doon po papasok ngayon yung peace. Pagka yung ating po sarili itinutuon po natin sa Panginoon, yung ating pananampalataya itinutuon po natin kay Jesus Christ. Yan. Kasi po yung takot sa isip din po yan nagsisimula. At yung isip nga po natin, ito yung battleground. Yan. At paano po ito matatagumpayan? Sa pamamagitan din po ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. At sabi nga po ni Haring David, and sabi niya sa awit 56:3, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Amen. So yan po yung maari po nating gawin o dapat nating gawin pag tayo po ay natatakot. Ilagak po natin, isurrender po natin sa Diyos. Amen. Yan, palakpakan po natin ng Panginoon. At yung takot po, maraming dahilan po yan. Maaring ang kinatatakutan po natin, yung araw ng bukas, kung tingin po natin parang walang katiyakan, yan nanganggap po tayo. Ano po yung sabi sa awit 32:8? Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Amen. So ang Diyos po, alam po yung mangyayari sa ating bukas. Amen. So yung ating hinaharap. Kaya dapat po magtiwala po tayo sa Kanya. Sa Kanya pong gabay, sa Kanyang turo, at sa Kanyang mga payo. Yan. At maaari din pong ang dulot ng takot po natin ay yung meron tayong pangailangan. Halimbawa, may mga gastusin, may bayarin, wala pang sweldo, wala pang kita, nag-aalala po tayo, baka tayo kapusin. Yan. Ano po sabi sa Pilipos 4:19? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So meron po tayong mga salita ng Diyos na mapanghahawakan po natin. Ano man po yung nagdudulot sa atin ng takot. At higit po si Jesus Christ sa lahat ng iyan. Yan. So yung mga gulang nga po ni Moises, yan. So dahil po sila ay may pananampalataya, hindi po sila natakot sa maaring gawin nung paraon. Yan. At nung una, tinago muna nila eh. Pero sabi sa verse 3, nang hindi na siya maaring itago pa,
kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Yan. So ano po kaya yung nangyari? Yan. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad naman sa tabing ilog. Nang mayaabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na iyan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Amen. So tingnan niyo po yung kagandahang loob po ng Diyos. Hindi lang po naligtas si Moises doon sa tiyak na kapahamakan. Yan. So siya po ay natagpuan pa nung prinsesa. Yan. At inari pong parang tunay na anak. Yan. At yung pong naging tagapag-alaga pa ay yung kanyang mismong ina. Yan. Kasi binigyan po sila ng wisdom. Yung kapatid po ni Moises, binigyan ng wisdom. Nung lumapit sa prinsesa na ihanap, nagmungkahi na ihanap nung mag-aalaga at ang dinala po niya yung kanyang ina, yung ina po mismo ni Moises. Amen. So nangyari po yan, hindi sa kagagawan lang ng tao, talagang parang imposible eh. Yan po ay sa biyaya, sa kagandahang loob ng Diyos. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, inihaahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Amen. At very significant po yung pangalan ni Moises eh. Kasi nga po nandun po yung pagliligtas ng Diyos kay Moises. At ito rin po ay parang yung mangyayari pa eh. Preamble do sa gagawin po ng Diyos para naman sa bayang Israel. At sa pahayag naman po ni Esteban, yan, so sabi sa Gawa 7:21, at nang siya itapon, inampon siya ng anak na babae ng paraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Amen. So naging pakinabang po para kay Moises yung nangyari. Yan. So hindi lang po siya naligtas sa tiyak na kapahamakan. Yan. So pinalaki pa po siyang parang sariling anak nung anak na babae ng paraon at doon po siya tinuruan ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya naging dakila sa salita at sa gawa. Yan. So yan po yung katayuan ni Moises. Yan. Naging Prince of Egypt. Amen. Pero nung magkagulang na, may sapat na gulang. Yan. So dito na po natin makikita yung pananampalataya ni Moises. Yan. So sabi po sa Hebreo 11:24, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises. Nang siya'y mayroon ng sapat na gulang, natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Amen. So yung pagiging privilege, yung pagiging prinsipe, yan. So pagiging anak ng prinsesa, nung nagkagulang na si Moises, tinanggihan po niya yon. Amen. Ano po yung mas pinili ni Moises? Sabi sa 25, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipsyo.
sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Yan. So napakaganda pong definition po ito ng faith, yan, na ah, pinakita po ni Moises. Amen. Na nandun po, handa po niyang bitawan, ipagpalit yung pribilehiyo ng pagiging prinsipe sa Ehipto para po sa um, yung bagay na nakalulugod sa Diyos. So ano po yun? Yung hindi lang po na yung tamasain po natin yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Dahil lahat naman po ito ay dilipas. Amen. So mas pinili po ni Moises yung mahalaga. Yan. So sabi po rito, yung mahalaga, yung pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas. So dahil po kay Jesus Christ, kaysa ang mga kayamanan ng Ehipsyo. Amen. At ang pinagtuunan po ng faith po ni Moises, yung sa hinaharap. Amen. So at totoo naman po na mas maiinam yung inihahanda po ng Diyos para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga hirang. Amen. Yan. At nung tumating po yung time, so nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Yan. So, ibig sabihin po, hindi lang sa salita. Yan, yung pananampalataya ni Moises. So, pinakita po niya yun sa gawa na nandun po, na handa po niyang bitiwan yung pagiging prinsipe para po sa kanyang mga kababayan, yan, so para po sa kanyang pananampalataya. Yan. At nakita po niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Yan. Tumitingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Yan. So, maari pong ito po ay dahil nga sa malasakit po niya doon sa kanyang kababayang Hebreo ay napatay po niya yung Ehipsyo. So bagamat hindi po natin tinitingnan na ito po ay tama, ayan. So yung pagpatay po niya sa Ehipsyo, ito rin po ay kasalanan. Ayan. So maari pong nandun yung kagustuhan po ni Moises na makatulong, ayan. Pero ang unang ginawa po niya ay sa maling paraan. Yan. At ito rin po ay hindi nagdulot ng mabuti. Yan. Kasi po lahat po ng ginagawa po natin may consequence po yan. Yan. So ano po yung nangyari kay Moises? Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humato sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo? Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatit na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Yan. So yung pong nangyari nga po, yan. So nandun yung malasakit po ni Moises nga lamang yung paraan na napili po niya mali. Yan. So kaya po hindi sapat na tama lang po yung gusto po nating mangyari para sa mabuti, pero kung mali rin po yung paraan, magdudulot din po yun nung hindi maganda. So may consequence po yun. Yan. Ngunit nandun din yung kagustuhan ni Moises na iligtas nga po dahil nakita po niya yung kalagayan ng mga Hebreo. Yan, na sila'y pinahihirapan, na sila'y alipin. Yan. At sabi sa Gawa 7:25, sa pahayag po ni Esteban, akala ni Moises ay maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Yan. So hindi nga po tinanggap o hindi kinilala si Moises. At ano po yung consequence pa po ng kanyang ginawa? Nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. So, naging consequence po nun, nung nalaman ng Paraon, gusto po siyang ipapatay, so tumakas si Moises, pumunta po sa
Midian. At ito po ay disyerto. Yan. So napakahirap nung kalagayan po noon. Pero dahil nga po nandun po yung ah, kagandahang loob ng Diyos kay Moises, siya rin po ay hindi siya rin ay naligtas. So natagpuan po niya yung lipirin ni Abraham na naninirahan po doon at doon na po siya nakapag-asawa at nagkaroon ng anak. Yan. So matagal na panahon po yung lumipas nung tumakas po siya sa Egyptio, 40 years old na po siya. Tapos mahabang panahon pa po siya na nanirahan doon sa Midian, mga 40 rin yata yan eh. So ibig sabihin 80 years old na si Moises. Yan. Pero nanatili po yung plano ng Diyos. Yan. So hindi po usapin dito yung edad, yan, yung kalagayan, yung pangit man yung sitwasyon. So higit po yung kapangyarihan ng Diyos. So God is yung ang mapangyayari po ng Diyos, yung kanyang nais. Yan. So pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang paraon. Ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Egyptyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Amen? So kahit po sa tingin po natin, mahabang panahon yung lumipas, pero nanatili pa rin po yung pangako ng Diyos. Yan. At sa panahon pong tinakda po ng Diyos, yun nga po, sinugo niya si Moises. So, at hindi man maganda yung naging kalagayan ni Moises nung una, yan, nakapatay nga po siya, tumakas po siya, napunta siya sa disyerto, yan. Pero nanatili po yung plano ng Diyos at pangako ng Diyos para sa kanyang bayan. Yan. So sabi rito sa Gawa 7:30 to 31, makalipas ang 40 taon. Yan. So ganyan po katagal siya na natili po doon sa nung tumakas po siya. Samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya ito upang tingnan mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. So dito po dumating yung time na nangusap po sa kanya ang Diyos, nangusap sa kanya ang Panginoon. Amen. Talaga pong hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang pangako. Yan. At nandun po yung plano ng Diyos. Yan. At ito po yung dapat po nating maunawaan, yung plano, yung kalooban ng Diyos. Yan. At ano po yung kalooban po ng Diyos? Hindi po yung ikapapahamak po natin, kundi yung ating ikaliligtas. Yan. Sabi po sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? So kung ikaw po ay mananampalataya, ikaw ay tumanggap, kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay, ito po yung plano ng Diyos para sa iyo. Yan. So gawan ka ng mabuti. Amen. Yan. At ang Diyos po, yan, patuloy sa paggawa. Ang Panginoon po, patuloy sa paggawa. Para saan po? Para sa ikabubuti natin. So yan po yung plano ng Diyos, yung ibig ng Diyos. Yan. At nangusap nga po ang Diyos kay Moises, sabi sa sumunod, ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lupang kinatatayuan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. So yan na po yung pagtatalaga ng Diyos, pagpili ng Diyos, paghirang ng Diyos
kay Moises. Amen. So talaga pong nasa plano ng Diyos. So bagamat sa pag-uusap pa po nila, yan, so may mula po kasi doon sa pagiging prinsipe, talaga pong minold si Moises. Naging ano po siya, nagpakababa eh. Yan, so naranasan po niya yung manual labor, yan. Nung nagtrabaho nga po siya doon sa disyerto, at pero parang sumobra naman kasi nung pupunta na po siya ng Diyos para iligtas yung kanyang bayan, eh nagdadahilan na si Moises na hindi siya marunong magsalita, yan. Yan. Pero dahil nga po nandun po yung kalooban ng Diyos, kagandahang loob po ng Diyos, yan. So, sige, sabi yung kapatid niya na si Aaron, yan. So, yun po yung magiging kasama po niya. Yan. So, yung pong yung mga inaalala po ni Moises, yan. So, lagi pong may sagot ang Diyos. Yan. Halimbawa, sabi po sa Exodo 3, verse 11, sumagot si Moises, "Sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto?" Sabi sa kanya ng Diyos, "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Diyos. Amen. At nagpakilala po sa kanya ang Diyos. Sabi po, ako nga. Yan, kung halimbawa daw, tanong, sino yung nagsugo sa kanya? Sino yung Diyos na nagsugo kay Moises? So sabi ng Diyos, ako nga. Yan. Na ibig sabihin po, walang ibang Diyos. So yung essence po ng Diyos, yung pagiging Diyos, isa lang. Siya lang po yun. Yan. Kaya ito yung sabihin mo. Sinabi sa kanya ng Diyos, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Amen? Yan. At nandun nga po na may mga inaalala pa rin po si Moises. Yan. At lagi po nandun yung sagot sa kanya ng Diyos. At ano yung paano siya daw pakikinggan ng mga Israelita? Baka hindi maniwala. Tas sabi po sa kanya ni Yahweh, "Ano yung hawak mo?" Tanong sa kanya ni Yahweh o ng Diyos. "Tungkod po," sagot ni Moises. Yan. So kung ano po yung meron si Moises, yun po yung ginamit po ng Diyos para makapagpatotoo siya tungkol sa Diyos. Yan. So yung tungkod, yan. So naging instrumento po yun. Kahit iyon lang po yung meron si Moises. So yun nga po, nung ihagis yung tungkod, naging ahas. Yan. At yan po. Tapos po yung kamay naman po niya, sabi ni Yahweh, ipasok mo ang iyong kamay sa tabit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Tapos po nang ilabas po ito ni Moises, nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong. Tapos ipasok mo ulit, sabi ni Yahweh, sumunod si Moises, nang ilabas muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Yan. So yan po yung mga unang himala na pinakita sa kanya ng Diyos. Yan. Yan. Pero sabi ni Moises, bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pa utal pa rin ako kung magsalita. Yan. Ano po sabi sa kanya ng Diyos? Sinabi ni Yahweh, "Sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturok sa iyo ang iyong sasabihin." Ano po yung sabi ni Moises? "Yahweh, maaari po bang iba na lang ang iyong
suguin, sagot ni Moises. Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Amen. Kasi nga nandun na po yung pagpili ng Diyos kay Moises eh. Amen. Sige, ito na lang. Yung kapatid mo na si Aaron, siya na lang yung magiging spokesperson mo. Pero ang gusto po ng Diyos, yung sasabihin po ni Aaron, yung sasabihin din po ni Moises na magmumula rin naman sa Diyos. So dahil nga po yung hinirang po niya, pinili po niya si Moises. Amen. Yan. At nung talaga pong minumod eh. So makikita po natin doon sa nangyari nung binata pa si Moises. Tapos nga po itong nung nagpakita po sa kanya ang Diyos. Yan, nangusap po sa kanya ang Diyos na may imperfection pa rin si Moises. Kaya po, hindi po yung dahilan na kung tayo man po ay may kapintasan, may kakulangan pa, ay hindi po tayo makapaglingkod. Dahil nga po yung paglilingkod, ito po sa tulong lamang ng Diyos. Ang totoo po, hindi tayo talaga makapaglingkod sa sarili po nating kakayanan. Yan. So, sa tulong lamang po ng Panginoon, sa patnubay lamang po ng banal na Espiritu. At yan po yung sinasabi ng Diyos kay Moises. Amen. At unti-unti po, namumold po yung faith ni Moises. Yan. So lumalago yung pananampalataya po niya. Yan. Kaya po nung humarap na siya sa Paraon, so wala na yung takot eh. Bagamat nung una, hindi ba, tumakas siya eh. Dahil natakot po siya doon sa Paraon. Yan. Pero nung sinugo na nga po siya, nandun hinarap po niya. Yan. At ito po ay dahil nga po na-encounter po niya ang Diyos. Yan. So sabi po sa Hebreo 11:27, pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat parang niyang nakita ang Diyos. At ano po yung dinevelop kay Moises? Yan. So yung pananampalataya nga po, sa patuloy po na encounter po niya sa Diyos. Yan. So nagkaroon po siya ng katatagan. Yan. So endurance. Yan. So bakit po? Yan. So dahil sa pananampalataya. At yung pananampalataya po niya, kahit ang Diyos hindi nakikita, pero dahil nga po sa pagkilos ng Diyos, sa pamamagitan din po niya, parang nakita niya ang Diyos. Yan. At sabi po sa Roma 5:3-4, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Amen? So yan po yung dinedevelop po sa atin. Pero nagsisimula po na tayo po ay maniwala sa Diyos o manampalataya sa Kanya. Sabi rin po sa Santiago 1:3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At talaga pong katakot-takot din na pagsubok yung naranasan ni Moises. So hinarap na po niya yung hari. At kalooban na rin po ng Diyos, naging matigas yung ulo ng hari. Ayaw palayain po yung mga Israelita. At kahit na po nung nakatakas na sila mula sa Ehipto, may pagsubok pa rin kasi yung mga tao matigas din yung ulo, yung mayang Israel.
At yung reklamo nila sa kanila kay Moises po nila ah sinasabi Yan. Pero yan po part po nung paghubog din kay Moises. Yan. At sabi sa Roma 8:28, dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at inuutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Amen? So ano po yung kabuluhan o kahalagahan ng Paskwa? Yan. So parang palayain yung mga Israelita. So nagpadala ng mga salot sa Ehipto ang Diyos. Yan. Pero matigas nga yung ulo ng paraon. Yan. At yung naging huling salot nga po, yung anghel na mamumuksa na lahat po ng panganay ay mamamatay. Sino lang po yung hindi mamamatay? Yung pagka po yung pintuan ng bahay ay pinahiran ng dugo. Yan. At ito po ay um, larawan ng panahong pong darating na gagawin po ng Panginoon. Amen. Yung pagbabayad po ng kasalanan para sa atin nang hindi po tayo mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil nga po wala pong kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Yan. At ito po nangyari do sa bayang Israel. Yan. So dahil nga po sinunod nila Moises ng bayang Israel yung pinagagawa sa kanila ng Diyos. So hindi po namatay yung kanilang mga panganay. Amen. Yan. At sinabi ng Paraon, sige, umalis na nga kayo. Parang ganun po, para praise lang po. At sila nga po ay umalis at panatag na po sila. Pero nagbago ng isip yung Paraon at pinatawag po niya yung kanyang mga kawal at pinatugis yung bayang Israel. At ito po, nagdala ng matinding takot sa mga Israelita. Sabi sa Exodo 14:10-11, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Yan. So kung siguro po si Moises kamukha nung dati, baka tumakas na naman yan eh. Di ba nung una, hindi rin siya tinanggap po nung mga kanyang mga kababayan na maging pinuno nila, yan, iligtas po sila. Pero dahil nga po may pagtuturo na ginawa ang Diyos kay Moises, so iba na po, nandun na yung ang pananampalataya niya sa Diyos. Amen. Kaya kahit na itong mga Egyptian nagreklamo eh. At hindi lang po ito yung unang pagkakataon na nagreklamo yung mga Egyptio. Rather, yung mga Israelita. Yan. So marami ako pong time. Yan. Pero dahil nga po nandun na yung hinuhubog ng Diyos yung pananampalataya ni Moises, may katatagan na si Moises. Kaya po nung nagrereklamo po yung mga tao, ano yung sinabi ni Moises sa kanila? Sabi sa Exodo 14:13-14. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. So sabi po ni Moises, hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Yan. At dito po may himala po na ginawa para sa kanila ang Diyos. Yan. So sa Hebreo 11:29,
Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. Amen. So sa kapangyarihan po ng Diyos, he parted the Red Sea. Amen. So yung mga Israelita po nakatawid doon sa dagat na pula. Amen. At yung mga tumutugis po sa kanila, ito po yung nalunod. Amen. At marami pa pong mga himala na ginawa po ang Diyos, pinakita po sa kanila nung sila po ay naglalakbay sa ilang. Yan. At sabi nga sa Hebreo 11:39-40, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakailimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo, dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila hindi maging ganap malibang kasama tayo. Yan. At kamukha rin po ng nauna kay Moises, sila Abraham, sila Jacob, si Jose. So natanawan lang po nila sa malayo yung ipinangako ng Diyos. Pero ito po kanilang pinanaligan. So ano po yung pangako po na yan? Yung pagdating ng Messiah, yung pagdating ng tagapagligtas. Amen? At si Moises din po, nagpatotoo tungkol po dyan. Nagpatotoo tungkol kay Jesus Christ. Sabi nga po ng Panginoon sa 1:5-46-47, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Amen? So dahil si Moises din po, at ang kinikilala nga po na sumulat ng unang 5 aklat sa Lumang Tipan, authorship po ay kinikilala si Moises. Amen. At yung kasulatan po, sabi nga, yung sulat ng mga propeta, ayan, nagpapakilala rin tungkol kay Jesus Christ. So kasama din po si Moises na nagpatotoo tungkol sa Panginoon. At sa pananalig po ni Moises, natanawan din niya sa malayo. Ibig sabihin po, pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos na darating ang tagapagligtas. Bagamat hindi po nangyari sa kapanahunan po nila, pero sila po nanalig. Sabi sa Deuteronomio 18:15, mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pinili para sa inyo. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. So yan po sinabi niya sa bayang Israel. Yan. So may pangako ang Diyos. So pipili siya ng isang propeta katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. At ang tinutukoy po niya si Jesus Christ. Yan. Yun din po yung pinahayag ni Esteban. Sabi sa Gawa 7:37, siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko. Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. So yan po si Moises. Bagamat sa buhay po ni Moises, nakita po natin na nakagawa rin po siya ng mga pagkakamali, may mga kahinaan din po siya. Yan. Pero ang maganda po nito, yan, so mula po sa kanyang mga magulang, sa kay Moises, nanalig po sila sa Diyos. May nagtiwala po sila sa pangako ng Diyos. Nandun po yung ginawang paghuhubog ng Diyos kay Moises. At kaya po siya nagkaroon ng katatagan. Amen? So, ganun din po sa atin. Ano nga po yung sitwasyon po natin, panghawakan po natin yung mga salita ng Diyos na ating napakinggan. So, maaari pong pangit yung sitwasyon, parang mahirap o imposible, pero
nakita po natin na walang imposible sa Diyos. Lahat ay mapangyayari ng Diyos. Kaya sa Kanya lang po natin ibigay yung buong pananampalataya natin. Amen. At patuloy po, tayo po ay manalangin, magpasalamat po tayo sa Kanya. Glory to you, Lord. Salamat po, Ama, sa mga salita na amin pong napakinggan. Patuloy niyo nga pong ipaunawa sa amin yung kabuluhan po nito sa aming buhay. Kayo po yung nakakita ng tunay po na aming kalagayan, physically, mentally, spiritually, Panginoon. Ama, dalangin po namin na palaguin niyo po yung aming pananampalataya, yung mga salita mo na aming napakinggan, ito po tumimo sa aming puso't isipan at ito po yung maging pamantayan ng aming buhay. Na ilagak na po namin yung aming sarili, yung buong pag-asa, pananampalataya namin sa inyo. Dahil tapat ka sa iyong mga pangako. Kung paano po ikaw ay naging tapat kay Noah, kay Abraham, kay Jacob, kay Jose, at kay Moises. Naniwala po kami, Panginoon, na ganun din yung katapatan na ipapakita niyo po sa bawat isa. At sa lahat po ng ito, dalangin po namin lagi na kayo po yung maitaas, maparangalan sa aming buhay. Ito'y dalangin po namin in Jesus' mighty name. Amen. God bless us all in Jesus' name. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Panginoon at na-bless na naman tayo sa kanyang mga salita. At syempre ay may apply naman natin ito sa ating buhay para maging lubos ang ating blessings dahil tandaan natin na ang blessing mula sa pakikinig ng salita ng Diyos ay nasa pagsasabuhay nito o yung sinasabi nating obedience to God's Word. Amen! Hallelujah! Muli po tayong manabik sa susunod na Midweek Fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday, at ang Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. every Saturday, at ang Sunday Fellowship, may dalawang session na po tayo, ang 9 a.m. to 11 a.m. at sa hapon po, 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema ng community natin, pastor natin, mahal natin. Community natin ang lingkod, mahal natin. Ang tema ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayo. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. God bless us all.